na wala po yung Osmo Pocket 3 ko. Sabi nila, wala silang kilalang ganong bouncer. Ang bigat talaga sa feeling. Sobrang trending rin talaga to at laging out of stock to guys sa lahat ng mga physical store ng DJI Osmo Pocket 3. So, papakita ko sa inyo guys yung laman ng Osmo Pocket 3 na to. Andito guys, makikita nyo naman yan dito kung ano yung mga kasama. Sobrang helpful talaga na to, lalo na pag nag-vlog ako sa labas. Hey guys, what's up? Kyle here. Welcome to my vlog, and for today's video guys, gusto ko lang sa inyo i-share yung ginagamit ko na vlogging camera. Pero sa inyo mga iilan na nagtatanong kung ano yung ginagamit kong vlog din sa mga previous vlog ko dito sa YouTube. So yung ginagamit ko guys is Osmo Pocket 3. Ito yung ginagamit ko guys, and ngayon sobrang trending rin talaga to at laging out of stock to guys sa lahat ng mga physical store ng DJI Osmo Pocket 3. Ingat rin kayo guys kung bibili kayo ng Osmo Pocket 3 sa marketplace kasi sobrang dami ng mga scammer po. Kung nakakita ko guys sa mga marketplace na mga nagbibenta na 20,000 or 30,000 na Osmo Pocket 3 guys, huwag na po kayong magtaka, scammer po yung mga yan dahil ang dami na rin po talagang mga kumakalat po talaga na scammer sa marketplace sa mga nagbibenta ng Osmo Pocket 3 kasi sobra talagang trending niya at sobrang daming naghahanap talaga ng Osmo Pocket 3. Pangalawang camera ko na to na Osmo Pocket 3. Yung una kong camera guys is wala pang 1 week yun na wala po yung camera ko. Yes po, nawala yung camera ko during nung nanood ako ng Hydro Music Festival dito sa Pasig last month. Kwento ko lang rin sa inyo muna guys bago ko i-unbox. Although na-unbox ko naman na to and ginagamit ko yung camera ko ngayon. Pero papakita ko lang rin siya kung ano yung mga inclusion guys kung bibili kayo ng creator combo na to. Na-umattend kasi ako ng Hydro Music Festival last month. If I'm not mistaken, nakalimutan ko yung date niya. Pero dito lang yun guys sa may Pasig. Pumunta ako noon sa Hydro Manila kasi gusto ko sana mag-vlog. And hindi ko alam na hindi daw pala pwede magdala ng camera. Sabi ng mga bouncer na nandun. Kasi papasok na kasi ako noon and sabi ng mga bouncer, hindi talaga pwede daw magdala ng camera. So wala rin akong choice noon that time kasi kakarating ko lang din and may kasama rin ako na nahihiya rin ako noon kasi medyo na-late nga rin ako kasi medyo traffic noon that time. So sabi ng bouncer, iuwi ko na lang daw yung camera or kung nakasasakyan kami, ipaiwan na lang daw dun yung camera. That time guys is nag-angkas lang ako papunta doon sa Hydro Manila and yung purpose ko lang rin naman kaya rin ako sumama dun sa Hydro Manila is para mag-vlog. Yung nangyari, nawala po yung Osmo Pocket 3 ko at alam ko rin nakasalanan ko guys kasi nagtiwala rin ako sa iba. Binang bouncer, kung gusto daw namin or gusto ko, iiwan na lang sa kanya yung camera. And almost 10 minutes, 15 minutes din kami nandun sa labas kasi sabi ko ayoko po talaga ipaiwan yung camera. Syempre, first investment ko tong camera guys. And hindi rin biro guys yung presyo ng Osmo Pocket 3. Almost 40,000 guys yung Osmo Pocket 3 na to and creator combo kasi yung binili ko. Almost 15 minutes, nahiya na rin ako sa kasama ko since nga inaantay niya ako. Wala kaming choice guys kundi pinaiwan ko yung camera dun sa bouncer. Yun rin po talaga yung mali ko. Aminado po ako ng kasalanan ko yun. Wala na ako naiisip yun talaga that time. Isip ko na lang na since bouncer siya dito, so connected din siya mismo sa event. So ang nangyari, wala akong choice, pinaiwan ko na lang yung camera ko and although meron din naman kaming contact nung guy. Pagpasok kasi namin doon, sobrang dami talagang tao. Feeling ko almost 1,000 plus ata yung mga tao doon sa loob ng event na yun. Sobrang hina ng internet or sobrang hina talaga ng signal. Pagpasok, wala talaga akong choice. Hindi na rin ako nakapag-vlog. Sabi nung kasama ko, mag-vlog na lang ako sa phone. So hindi na rin ako nag-vlog noon. In-enjoy ko na lang din. Mga 6 PM kami nakapunta noon and mga 11 PM, sabi ko mauna na ako umuwi, hindi ko natatapusin yung event kasi ang sakit na talaga ng paa ko. Nakaka-enjoy rin naman syempre, sobrang daming sikat na mga artist dito sa Philippines na nandoon. Like, ayun, in-enjoy ko na lang rin talaga. Around 11 PM na, naisip na, what if hindi namin makontak yung bouncer na yun. And yun yung nangyari. Hindi namin makontak, hindi namin matawagan, hindi nagre-reply sa text namin na possible nga na wala rin siyang signal, kaasi siya doon. Pero daming bouncer doon guys, and yung mga bouncer name is na pwedeng umalis doon kung saan lang sila naka-assign. So para almost 2 hours kami nag-antay rin talaga doon na buong event ng Hydro Manila. Inikot na namin lahat ng mga bouncer doon. Pinuntahan na namin. Sabi nila, wala silang kilalang ganong bouncer. Doon ko lang rin nalaman na sabi ng bouncer din sa may
entrance, kung bakit nga daw ba namin pinaiwan yung camera. Sabi naman ng bouncer, wala naman daw yun sa rules nila na hindi pwedeng magdala ng camera. So dun pa lang medyo kinabahan na ako, pero still kalmado pa din ako, and wala na po talaga kaming nakita na bouncer yung pinag-iwanan po namin. Mali lang rin namin, hindi namin na-picturean yung bouncer. Sad to say, hindi namin siya makontak. So almost 1 week din talaga ako nun, parang ang bigat talaga sa feeling, kasi parang doon na nagising in sa akin yung mga nangyari na sobrang dream camera mo, ang bago pa talaga nun, tapos nawala. So parang doon na talaga nagsing in sa akin, ang bigat pala talaga sa pakiramdam, and sobrang dami ko pang mga videos doon na dapat na i-upload sa mga upcoming videos ko sana dito sa YouTube, pero wala talaga naiwan sa akin. Siguro yung mga naiwan sa akin, itong lagayan na to, halos lahat nakuha talaga. Sa panahon ngayon talaga, sobrang hirap talaga magtiwala, lalo na alam ko naman talaga na hindi ko naman talaga siya kilala. Hirap rin talaga magtiwala sa panahon ngayon na meron pa rin pala talagang mga tao, hindi sila lumalaban ng patas sa buhay. So ito na yung bago kong camera. Bumili ulit ako na bagong camera, guys. Dapat tong almost 1 month. So ayan, bagong bago pa to. Nabili ko to, guys, sa almost 42,000. So papakita ko sa inyo, guys, yung laman ng Osmo Pocket 3 na to. Nabili ko siya ng mas mahal, guys, kasi sa Japan pa to galing. So guys, ito yung unbox ko, guys. Papakita ko sa inyo, guys, kung ano ba yung mga kasama ng creator combo. Andito, guys, makikita nyo naman yan dito kung ano yung mga kasama. So unbox ko na lang siya, kahit na unbox ko na. Yung first, syempre yung camera, itong camera na ginagamit ko. Tapos meron din siya ditong protective cover. Ito yung protective cover niya. So kung makikita nyo yan dito, meron din siya ditong kasama na wide angle lens. So ayan, ito yung wide angle lens na ginagamit ko din, lalo na pag nag-vlog ako sa labas. Meron din kasamang mini tripod. Ayan, tapos nakalagay dito is DJI. Handle, ito yung handle. So, dito ko siya, guys, nilalagay. So, ganyan. DJI Mic 2. Ayan, ito yung DJI mic na ginagamit ko sa mga vlog ko. Kung nakikita ninyo na yung nakasabit dito. Ayan. Sticker din nakasama. Ayan, ang daming mga sticker nakasama ng DJI. Plus, itong DJI battery. Sobrang helpful talaga nito, lalo na pag nag-vlog ako sa labas. Kasi syempre pag nalobat siya, so i-connect ko lang siya or isasalpa ko lang siya dito sa Osmo Pocket 3 and mag-charge na siya. So, ito naman yung receipt ng camera ko. So, yung camera ko, guys, is Japan siya nabili. Wala siya ritong Type-C. Ito yung original Type-C ng DJI. Pero hindi ko na siya ginagamit kasi meron din ako ritong extra na Type-C. Meron din kasamang pouch. So, ito, pag-ibigay ng ano, guys, kasama na rin ito. Ang ganda na ito, guys. Iwan lang sa akin nung nawala yung camera ko. Which is itong lagayan na to. Buti hindi ko to dinala. Ito, pero ito lang yung naiwan talaga sa akin. Ito din, lagayan din to. Ito yung pouch ko dun sa una kong Osmo Pocket 3. Bumili rin ako nito. Ito yung ginagamit ko. Hindi ko to ginagamit kasi parang hindi kasi safe yung pinaka-gimbal kasi pag ito yung ginagamit na cover. So ito mga recommended sa TikTok na ginagamit nila. So mga nasa 200 plus lang to. So ito yung para sa gimbal, para pang protect. Ayan, plus yung SanDisk ko is 128GB. Bumili rin ako nung screen protector para sa Osmo Pocket 3. So yun lang naman siya, guys. So ipapakita ko sa inyo, guys, yung pinaka Osmo Pocket 3. So ayan, gagamitin ko lang yung phone ko. So medyo mag-iiba lang yung quality ng camera. So guys, ito yung Osmo Pocket 3. So ito yung nakapatong dito sa may ibabaw ko. So ito yung battery niya. So pag nalobat to, ilalagay nyo lang siya ng ganyan, connect nyo lang. Tapos makikita nyo siya dito, guys, pag nakalagay na. And makikita nyo naman yan dito. Makita nyo ninyo, battery is 0. So, lobat din yung itong battery na ginagamit ko. So, i-charge ko din to. Guys, lagi nyo i-check na dapat na magla-lock to parehas. Kasi, minsan kasi, parang nakaganyan siya. So, hindi dito nagla-lock. So, possible na malaglag yung camera ninyo. So, i-check nyo muna, guys, sa dapat maririnig ninyo na magla-lock siya parehas. So, ayan siya. So, pag ginagamit ko siya, ayan, nakaganyan. Ayan, sobrang liit lang niya. Tapos, pag yun nga, pag ayaw nyo ng masyadong madami, so, ito na yung gamitin ninyo. Nakaganda na lang siya.
So I hope you guys enjoy this video. And sa lahat rin ng mga gustong bumili ng Oso Pocket 3, much better kung bumili kayo sa mga physical store kasi marami ng mga scammer, at wag na kayo guys maghanap ng mas mura kasi possible guys na mas scam talaga kayo kung sa marketplace kayo maghahanap. So mas okay na lang sa mga physical store na lang kayo bumili. So yun lang guys, thank you guys for watching and I hope you guys enjoyed this video, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para mo-notify kayo every time na meron akong new upload. So yun lang guys, thank you guys for watching. Bye!